Nawalan po yata ng malay. Kaya pala pagbasa ko dito, umiyak sa telepon na kita ko ay. Hindi po namin ito in-expect na matimingan namin pagdating na ganito. Dito po tayo ngayon kina Joyjet Herlin. Magandang araw po muli sa lahat ng mga manood at nagpapasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa mga video natin. Walang sawang pasasalamat po sa inyo lahat. At dahil sa inyo ay nandirito pa rin kami ginagawa itong mission araw-araw. Matapos ngayong kaarawan ni Joy Joy, ngayon lang ulit kami nakabisita kasi nga katapos lang mission trip namin sa Tagkawayan, Quezon. At salamat sa kanila dahil sa munting mga pasalubong namin ay napasaya namin sila. At ramdam namin yung pasasalamat at katuwaan sa kanilang mga puso nung nabigyan namin sila ng kaunting blessing sa atin ni God. Okay. So, ba't nag-iyak ka, Tel pa? Ha? Magandang araw? Papasok? Papasok kami. Pagpasok ko nga ng kanilang tahanan ay minarinig pa ako na ibang umiiyak sa loob ng kanilang kwarto. Kaya't medyo kinabahan ako kung ano nangyari ngayong araw. Ba't nag-iyak ka, Tel pa? Wala po kay Kuya. Ha? Wala po kay Kuya. Bakit? Sa ospital daw po. Na paano? Hindi ko nga po alam. Naalam pa po ng pinsa namin. Ganun? Bakit? Ano pagkakasabi sa inyo? Nawalan po yata ng malay. Yun ba yung kapatid niyo na dating may epilepsy? Ganun. Paano yan? Sinong kasama niya sa ospital? Yung pinsan ko po. Pinuntahan niya lang po ngayong hapon. Wala nag-asikaso sa kapatid niya dun? Wala po. Mga trabaho din po sila dito ay. Tsaka po yung pinsan, pero pupuntahan daw po pagkatapos na nga. Paano yun? Ano bang pwedeng gawin, Telfa? Kinukontak naman na po namin sila tatay. Kinukontak na? Ibig sabihin malayo sila kala tatay mo? Malayo po. Nasa Bataan po yun. Ay, Bataan? Layo pala. Kala ko dito lang sa Lopez. Nasa Bataan po yan. Kala ko Lopez lang at tinatanong ko kung anong pwedeng gawin. Kung gusto nilang puntahan, pupuntahan sana. Malayo po. Malayo pala, Bataan. O, paano? Yung asawa niya, bakit asan ang asawa niya? Wala po yung asawa. Ah, wala pa bang asawa yun? Wala po. Panganay po yun. Yung pangatlo pong kapatid pong lalaki ang may asawa na. Pero yung pong panganay, wala pa po. Nag-ano ba siya doon sa Bataan? Nagtatrabaho po yun. Ay, ganun. Wala siyang ibang kamag-anakan na kasama doon. Ngayon po yata pinunta na ngayong alas 2. Alas 2. Ngayon lang. Opo, pero hindi pa ho alam at may inaabiyad pa po yata kung anong nangyari. Pero ibig sabihin ko, Telfa, wala siyang kamag-anakan na kasama sa Bataan na nagtatrabaho. Meron po, may yung mga tita ko po yung taga-Bataan po yun. Ah, Kaso sila yung walay pupunta. Po siya, nasa boarding house po siya. Kaya pala pagbasa ko dito, umiyak sa telepon na kita ko ay. Ate Jojo, ay isang damit. Ate Herlin. Yes. Tana. Ay. Tana Herlin, Tana. Hindi po namin ito in-expect na matimingan namin pagdating na ganito. Ganito ang nangyari sa kanila. Ay, hindi sa kanila, sa kapatid pala. Nangyari sa kapatid nila. Tana Herlin, halika. Tana, huwag ka na malungkot. Yamot, may awa ang Diyos. Magiging maayos ang kapatid mo. Baka malapit din yung kapatid nila kala Herlin. Tana. Halika na, halika na. Tana. Halika na, Yamot, magiging okay. Andun ang tita mo, huwag ka na mag-alala. Tana daw, sabi ni Joy Joy. Tana, at magiging ayos naman na yun. Nandun na yung tita nyo. Pag kailangan naman nila ng tulong natin, magtatawag naman yan sila dito. Lala. Tana. Kailan pa nagtawag natin, Ngayon lang kung alas 2. Ngayon lang alas 2. Paano nila nalaman na Telfa? May nag-contact daw po sa kanila. Buti na laman pa nila Kasamahan. Kaya nga, nagulat nga ako kami. Kaninang maga po kaya kausapan namin yun.
Si kuya. Kakausap niyo pa? Oo, tapos ngayon tanghali daw, dinala naman sa ospital. Tapos ngayon hapon, pinuntak daw sa tita na nasa ospital nga daw si kuya at nawalan daw malay. Pero may ano naman na ngayon daw, hindi naman daw makausap. Nakatingin lang. Hindi kaya na ano yun? Sabi nga baka naman tumaas ang BP. Baka na mild stroke yun. Hindi pa lang baga malaman kung anong nangyari sa kanya at naabed pa rin ng pinsan kong isa. Tinitingnan tayo. Mahirap mga at malayo naman. Buti na lang, may nakakontakt dun sa mga kamag-anakan. Ano? Saan daw nangyari yun na natunawala ng malay? Sa trabaho? Doon po sa boarding house na tatutulog po. Ano mo yan ay panggabi. Galing sa panggabi. Ay, hirap nun. Siguro puyat pagod ano. Oo. Bawal pa. Bumigay yung katawan. At saka bawal yung kasi may sakit yun kapatid nila rin na ano. Bawal nga mapuyat pati. Di ba ako nagkakamali? Siya yung may epilepsy dati? Opo. Oo. Yung napanood ko yun sa mama nila ay na yun yung may sakit na epilepsy din. So hindi talaga pwede yun na pero yung ay gumaling na halos 2 taon na yun. Hindi na halos 2 taon nang hindi bumabalik yung sakit. Hindi na siya na ano. Kaso nga lang, kapag nanggaling na sa ganung sakit, dapat ingatan pa din kasi yun. Kaya nga po. Kaya bagay na itagal nang hindi nakapagtrabaho. Hindi ba siya pwede sa mga trabahong walang panggabi? Ganun. Alam ko nga. Mas mainam kung ang trabaho niya pang araw lang. Ano naman po siya sa panggabi. Napahalagay. 6 to 6 daw po yun ay. Ay, 6 ng gabi hanggang 6 ng umaga? Grabe. Baka na over Na over trabaho na. Na over na siya. Grabe. Okay, so panganay daw pala yata ito na kapatid ni Atelfa. Siya yung pinakapanganay yata sa lahat. Sa lahat ba Atelfa siya ang pinakapanganay? Siya po ang kapanganayan. Na-timingan pa natin na pagdating natin dito nakita ko sa bintana. Sa bintana pala nakita ko si Atelfa nag-iiyak. Kaya sabi ko ba't umiiyak? Tapos yung nga pagpasok ko nakita ko may kausap si Herlin. Siguro tita nila yun. Tita nila. At yung nga, nalungkot sila kasi wala sila sa tabi ng kuya nila kapag gantong kailangan ng tulong. Grabe. Joy. Kamusta ka na, Joy? Okay lang. Ha? Okay ka lang? Kamusta birthday mo? Hindi ayos. Hindi ayos. Bakit? Ano nangyari? Hindi na rin po nakarating si tatay. Naku, mga nag-iyakan lang po. Ay, ganun. Pati si papa mo hindi nakapunta. Hayaan mo na, okay lang. Hayaan mo at malay mo naman sa susunod na birthday mo, nandito. No? Panalangin natin na sana yung birthday mo sa susunod hindi maulan para hindi nagkakaroon ng ganitong pangyayari. No? May ano daw po ay, may rayuma. Ay, ganun. May rayuma. Oh, may iba pala ako, Joy. Dumating ba yung tugtugin yung araw na birthday mo? Hindi po. Ay, bakit? Hindi po, pero may ano na lang po, parang video okay din. Wala ko kaya silang makuhaan ng ano ay. Pero nagkantahan din po. Hindi naman yung video okay. Paano kayo nakakanta kung walang video okay? Kaso na, Ha? yung ano ang tawag doon? Speaker lang ho. Kinokonek lang. Oo, at ano ho ay, wala akong makuhaan ng video kasi kagawad. Akala ko meron na. Nung nagbigay ako ng pambayad, akala ko meron na. Ayaw ho, at wala daw po yung asawa. Wala daw po mag-ooperate. Siya lang ang nag-ooperate daw. Sa iba naman daw po ay siraan na. Pag binubuhat ay hindi na kayang dalahin. Ay, ganun. Kaya, Akala ko okay na kasi before ako umalis, nagbigay na ako kay kagawad ng pambayad kasi sabi ko kung ipa-deliver na din dito kung walang magdi-deliver, ibayad na lang din sa ibang hauler, tricycle, ganun para lang madala dito para masaya yung kaarawan ni Joy Joy. So yun, pala, ang daming hindi nakarating. Tugtugin, papa ni Joy Joy, si Kuya Paul, yung relatives ni Joy Joy, talagang hindi nga talaga okay yun. Malungkot nga talaga yun. Pero yan naman, may mga dahilan naman yan. Hindi naman nangyari na walang reason. Kagaya na sa papa niya, may rayuma. Mga kamag-anak nila. Ba't natawa ka, Joy Joy? Totoo naman yata. Totoo naman. tita ko kaya hindi nakapunta. Magado ang paa. Ibabawi na lang daw pagkatapos ng magkupra. Ay, okay. Sige. Ganito, yung mga kamag-anak kasi nila, yung mga kamag-anak kasi nila, nina Joy Joy at Herlin, napakaulan, kaya hindi nakapunta dito. Di ba yun yung reason nila, no? Maulan. Oh. Tapos, yung
Si Kuya Paul naman, nakita naman natin may message naman siya kung ano yung reason naman niya. Tapos tugtugin nila, nalaglag ata na yung hindi na yata kaya nung karaoke yung ano, wala, hindi din dumating. Eh ano nangyari nung birthday Ate Herlin ni Jojoy na ganung kulang-kulang naman, ano nangyari? Wala naman po. Ha? Pero nakakain kayo? Nakapagluto pa kayo? Opo. May mga pumunta ba dito ang kapitbahay niyo? Opo, marami naman po. Marami. Yun ang maganda. Yung marami pa ring tao na pumunta kahit na wala yung mga relatives nila. Huwag ka na malungkot, Herlin. Nag-aalala ka ba sa kuya mo? Close ba kayo nung kuya mo na yung napanganay? Opo. Pero maswerte pa din si kuya mo kasi may nakakita sa kanya, Sino yung kausap nyo kanina? Si tita po. Tita nyo? Kapatid po ni nanay. Ayun? Opo. Sino daw nagdala sa ospital sa kuya mo? Paano nagdala sa ospital? Yung pong katrabaho po ata. Katrabaho niya, nagdala. Pasalamat tayo sa katrabaho ni... Anong pangalan ng kuya mo? Kuya Arwin po. Arwin. Opo. Salamat sa katrabaho ni Kuya Arwin. Kung mapanood mo man to ay saludo sa'yo kasi hindi ka nagdalawang isip na tulungan si Kuya Arwin para... Saan galing yung Ariel? Sino yun? Para madala sa ospital, Kung ano man ang pangailangan nila doon ay baka sakali makatulong tayo dito. Nandito naman tayo. Para kahit na malayo si Jojo at Herlin, makakatulong sila sa kapatid nila. Saka malungkot. At masaya lang kayo. Kanina ba? Happy kayo? Okay naman kayo kanina? Opo. Nung nalaman nyo lang yung balita, tsaka kayo nagkaganyan. Opo. Tulog nga po ako. O tapos? Kasi nagbangon ako agad-agad. Kasi kabalong-kabalo ako. Kinabahan ka? Kasi nangyari na sa kuya nila yung dati, na yung sakit niya dati, di ba? Ano na ba kayo nun? Buhay na kayo nun? Yung mga panahon na yun? Opo. Malalaki na po kami. 2018 po. Na ibig sabihin, nakikita nyo na yung sakit ng kuya nyo na yun. Opo. Malala nga po yung sakit ni kuya. Ay gano'n, nakita nyo kung gaano kalala siya dati? Opo. Talaga po nakakaawa. Ay gano'n. Oo, kaya hindi talaga pwede si Kuya Arwin sa mga ganong trabaho, yung panggabihan. Baka pwede nyo siyang payuhan kapag naging okay siya. Na maghanap ng trabaho na yung puro pang-araw lang. O kaya makiusap na pang-araw lang, gano'n. Kasi kawawa naman kung ganyan, nagkasakit sila tapos maapektuhan siya ng ganyang pangyayari dahil sa kakatrabaho. Mabait ba yun si Kuya Arwin? Opo. Mabait po talaga siya. Tsaka po, hindi po siya madamot. Ayun? Kapapadala nga po lang yun nung isang Sabado po. Ganun. Pa-birthday po kay Joy. Wow! Bait pala talaga ng kuya mo na yun, Tapos ngayon, siya naman yung nangailangan ng tulong dun. Grabe, ang layo lang kasi Bataan. Akala ko nasa Lopez, kaya tinanong ko agad si Ate Elfa kanina anong pwedeng gawin. Akala ko gusto nilang bisitahin sa ospital kasi nabanggit kanina na walang kasama sa ospital. Akala ko gusto nilang bisitahin pero ang layo pala, Bataan pala. Kailan niyo ba huli nakasama si kuya niyo? Nung March po. Nitong March lang? Opo. Saan niyo siya nakasama? Sa bahay po, nung namatay po si nanay po, bumalik po siya. Nung nawala yung mama niyo, wala siya dyan sa Lopez. Opo. Tapos bumalik lang siya nung namatay yung mama niyo. Opo. E di iyak din ang iyak si kuya niyo. Kaya grabe. Pangyayari nga talaga, may mga unexpected talaga na pangyayari na bigla na lang darating sa buhay natin ganyan. Kaya dapat talaga lagi din tayong ready sa anumang pwedeng dumating sa atin na pagsubok. Kaya yun, sabi nga habang nagtatrabaho, sabi kahit paano mag-impok ng pera para kung sakali may karamdaman tayo, may maduduko tayo kasi
Hindi natin masasabi kung sino pwedeng tumulong sa atin, hindi tayo pwedeng umasa sa iba kung sino nga asahan natin. Kailangan sarili mismo natin yung tutulong sa atin kapag once na may mga pangyayari na ganyan. Diba? Kaya yun, wag na kayo malungkot yan nyo at balitaan nyo kami kung anong i-update sa inyo sa kuya nyo, ha? Opo. Si Joy nag-message naman sa akin. Minsan nasisin ko lang, hindi lang ako nakaka-reply, pero nababasa ko naman, ano? Nakikita ko yung message sa akin. Hindi ko na alam kung sino nag-message sa akin. Sino ba sa inyo? Si Herlin. Si Herlin pala yun. Si Herlin pala yun. Okay lang. Ikaw, Ate Herlin, kamusta ka ng birthday ni Joy? Naging masaya ka naman? Hindi rin po. Hindi ka naging masaya dahil? Wala po si tatay. Ayun lang yung kasiyahan kasi nila yung Kala ko nga po makakarating si tatay, hindi po pala. kasi parang nabanggit mo sa akin magmumotor sila, di ba? Opo. Kaya nga po tinanong ko na yung tita ko. Kaya nga mga kababayan sila nag-ayos. Kaya sila nag-ayos ng sarili nila. Kasi gusto nila kapag dumating naman sila papa nila, yung makitang ma-proud sa kanila, di ba? Na ang gaganda ng anak ko, ganyan, di ba? Kaso nga lang, di dumating. Kanino nila ipinapapakita, di ba? Ang gaganda ni Joy. Kaninong billboard yan? Ito, may billboard pa si... Ito, ipalagay nga natin ito sa Maynila. Doon sa mga Bakit yun? Ha? Bakit natanggal? Nakasabit lang baga ito. Isabit ano natin. Yan? Sinong artista ito? Ha? Ipalagay natin sa Maynila, sa billboard. Ano, Joy? Ikaw, Ate Herlin, di ba nagdibo ka? Sabi mo, nagdibo ka. Nagkatay pa nga kayo ng baboy. Tapos may mga party din kayo noon. Video okay lang po. May mga ano ka din, pinagawa ka nilang tarpaulin, ganon. Hindi po. Okay lang yun, kahit walang tarpaulin. Yung palang paghahanda nila mama mo nun, napakalaking bagay na nun, di ba? Napakalaking pagpapakita na ng pagmamahal yun. Pagawan ka namin pag 50 years old ka na. Pag 50 ka na, pagawan ka namin, ha? Okay ba sa'yo? Ha? Hindi ka puti-puti na bagang buhok mo. Sabi ni Joy, mabuti kung buhay pa kayo nun. Maswerte kung buhay pa kayo nun. Ilang taon na si Joy ngayon? 24. Pag nag-50 si Joy, ilan na ako nun? 60 na ako mahigit nun. Ilang taon na ako nun? Tama, mga 60 years old na ako nun. May tungkod na. Pagpunta dito. May tungkod na ako. Marahil ng mga oras na yun nakakalakad na kayo. Ako na lang bisitahin ninyo. Ano? Pwede ba yun? Kapag dumating yung mga panahon na ganun? Opo. Ha? May sinasabi si Joy. Ano sabi ni Joy? Sige daw po. Sige ha, bibisitahin niya ako kapag dumating yung oras na hindi ko na kaya, ha? Okay, aantayin ko kayo. Pag dumating na yung panahon na yun. Pero matagal pa yan, siyempre. Pero at least, alam ko na bibisitahin ako ni Joy at ni Herlin kapag dumating yung mga araw na hindi ko na kayang tumulong, yung mga panahon na parang ako naman yung nangangailangan ng tulong. Di ba? Yung mag-aalalay sa akin maglakad. Malay natin yung mga panahon na yun ay okay na silang dalawa. Masayang-masaya ako nun kapag dumating yung panahon na yun, tapos nakita ko kayong okay na kayo. Yun pa lang na yun, napakalaking achievements na para sa akin yun. Kapag dumating yung araw na yun. Okay? So, ngayon, nagtanghalian na ba kayo? Anong ulam? Isda. Ha? Isda. Isda, kala ko pusit ulit. Isda, anong luto? Sino nagluto? Si ate po. Si ate. Kakain kayo ng kakain, ha? Parang may napansin nga ako, ba't parang pumayat kayo ng konti? Hindi naman? O tumaba? Nagda-diet. Ha? Para sexy. Nagda-diet ba kayo, Ate Herlin? Si Herlin diet to kasi di ba sabi mo sa akin dati yung parang ayaw niyang bumigat yung timbang niya para pag nagpa-practice siya kayang-kaya niya yung katawan niya. Nagpa-practice ka pa? Opo, kanina po. Nag-practice ka? Tuloy mo lang yung pagpa-practice, huwag mong titigilan. Okay, o nga pala, ilang araw na ba? Hindi ko lang sure, pero by tomorrow babalikin ko ulit yung internet kasi hindi ko alam yung araw kung naka 2 weeks na. Hindi ako sigurado, pero para maging sure ako,
pupuntahan namin bukas ni Rans, ha? Opo. Para alam namin, kapag meron na, o di papuntahin ko na sila dito bukas. Ano? Para naman may libangan kayo, hindi kayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ano ba kapag ganitong mga bagay, Ate Herlin, pwede mo sa akin i-share? Ano yung mga naiisip mo madalas kapag ganitong wala kayong ginagawa? Sinanay po. Ay, ganun. Sinanay talaga, ano? Pati ba si Jojoy, ganun din? Sinishare niya sa yung sinanay iniisip niya? Opo. Hindi pala talaga ganun kadali. Makalimutan ang ano, kahit na dumaan siguro ang ilang buwan, ilang taon, hindi ganun kadaling kalimutan yung magulang natin na umalalay sa atin yung mga panahon na tayo sobrang hirap na hirap. Yung mga panahon na alam niyo yun, yung nakikita ko sa sitwasyon nila, yung panahon na hirap sila, yung mama nila yung nag-aalalay sa kanila para lang madala sa eskwelahan. Lahat ng bagay na yun, ang hirap kalimutan kasi talaga nun. Hindi basta-basta sa isang magulang na ganun kabuti, ganun kabait, hindi mo basta-basta makalimutan. Kaya naiintindihan ko sila magkapatid kung bakit ganun na lang yung every time na gantong wala silang libangan, alala yung nanay nila. Kaya nga ako mga kababayan, talagang iniisip ko ano ba yung pwede kong gawin para malibang ang magkapatid na ito, para hindi laging malungkot, para hindi laging naaalala si mama nila. Kaya nga yun yung naisipan ko na mapakabitan sila ng internet para kahit paano may libangan silang iba na hindi sila malungkot. Kasi ang hirap kapag nakikita namin malungkot itong magkapatid, pati kami naapektuhan. Okay, alam ko naman yun na hindi basta-basta ang makakalimutan yun, lalo na may ilang buwan na ba? May 2 buwan na ba? May 2 na siguro, ano? 3 na po. May 3 na ba? Nag 40 days pala tayo, Okay, may 3 months na nga pala. Ano ba yung pinakang naaalala nyo palagi sa inyo ng mama nyo? Yung memories ninyo na hindi nyo makakalimutan, ano ba yun? Hanggang lagi po siyang nag-aalala sa amin. Tuwing pupunta nga po yun, sabi daw, ako babalik na ito rin. Nihintay na akong 2. Magkakape pa yun, sabi pa sa kapatid niya, kay Tita Pors. Magkakape pa yun si Herlin at uuwi na ako, Amira. Grabe. Isipin niyo yun, yung lagi na lang sila yung nasa isip ng mama niya. Sa totoo lang, tinanong ko na to sa kanila dati. Okay. A little town where time's staying still. We were just kids with dreams in our eyes. Sana, ako na malungkot. Kasi sa totoo lang yung sabi ko, naitanong ko na yung dati sa kanila kung ano yung pinakang lagi nilang naiisip sa mama nila. At nasabi sa akin ni Herlin, eksakto sa sinabi niya sa akin ngayon. Tinry ko lang kung yun pa rin ba yung madalas nilang naiisip, na yun talaga ba yung tumatak sa isip nila, na lagi nilang naiisip para sa mama nila, at yun talaga, walang iba. Yan din yung sinabi niya sa akin dati nung last time na tinanong ko. Yung pag-aalala ng mama nila sa kanila, na kahit may pupuntahan pala, kahit na may ibang bagay na asikasuhin, sila Herlin at Jojoy pa rin yung iniisip. Mabigat po sa dibdib yung nila, yung sitwasyon nitong magkapatid kasi kahit naman tayo ilagay natin yung sitwasyon natin sa kanila na mama natin yung talagang bumuhat sa atin ng mga panahon na talagang hindi natin kaya. Pagdating ng panahon talaga na yumao ang mahal natin sa buhay, hindi madaling kalimutan yung mga bagay na yun. Okay. Sige, Jojoy, Herlin, kamusta? May allowance pa kayo? Ha? Wala na po kami bigas. Wala na kayong bigas? Pinatay muna namin yung camera kasi may pinag-usapan kami ni na Jojoy at Herlin na wag na natin ilabas sa social media. Okay na yun, sa amin na lang yun. At okay, ganito, Herlin, magbili kayo ng bigas nyo, ha?
Magbili na muna kayo ng ano, at kapag ano, dadalang ko na lang kayo, ha? Pabili mo si Ate Alpha ng bigas ninyo. Hawakan mo daw. Hawak. Ang kaya mo? Hindi na lang po. Okay, dito na lang. Tsaka ulam. Opo. Bili kayo, ha? Okay. Arlene, Joy, ano, ganito gagawin natin. Yun nga, kakausapin ko yung therapist, ha? Pupuntahan ko po yung therapist para makapag-usap kami ng maayos kung ano ba yung mga pwede nating ipaano kay ma'am na therapist, yung mga responsibilities kasi 'di ba sabi ko nga one of the therapist din naman tayo, may lisensya po ako diyan at gusto ko lang ilinawin din kay ma'am kung ano ba yung mga responsibilities, kung ilang oras ba minamasahe ang dapat na tamang oras ng paghihilot sa client, yung mga ganun. Kaya pupuntahan ko po siya at sabi ko nga dati twice a week silang minamassage, may therapist, kahit siguro once a week at least may therapist pa din na kumbaga nakaka-experience pa rin yung katawan nila ng therapy, magka-function pa rin ng ayos yung kanilang mga ugat-ugat, yung blood circulation magiging okay pa din kahit once a week. At kasi nga medyo malaki talagang inaabot ng therapy nila, hindi po talaga biro. Kung every 3 days, di ba? Kung every 3 days ganun yung babayaran, hindi po biro yun. Kasi sa kanilang dalawa pa lang 1-2 na, sa pamasahe pa umaabot doon ng 800-900. Kung every 3 days ganun ang babayaran nila, napakalaki po talaga, hindi po biro. Kaya at saka namali si nanay nung nakaraan na pagsabi. Opo. O hindi namin to naisama sa vlog, namali. Sabihin mo nga, ikaw magsabi, Herling, anong nangyari? Mali po si Ate Yoli na hindi po 7. Ngayon po yung nakaka-40 na po ako. Mali po nasabi na 7 session na ang nangyari. Hindi po 14 session na po nangyari. Opo. Diba? Opo. Kaya yung kalahati dun sa nabigay ni Kuya Paul, nagamit na talaga nila yun. Kasi hindi biro yung binabayaran. Totoo po yun, hindi po biro ang pagpapatherapy ng magbabayad ka every 3 days ng gantong halaga. Ay napakalaki po talaga. Diba? Opo. O, kwentahin natin. Sabi natin 800. 1-2. O di, bali 2K. Every 3 days yun. Di ba? Every 3 days, 2K ng 2K. Di ba? Hindi po biro para sa isang simpleng pamumuhay na ganito. Kaya kakausapin ko po at kapag nagkaayos kami, ay tutulong po ako para sa therapy nila na kahit once a week. Basta at least makatulong sa pagpapractice ni Herlene, makakatulong din yun yung therapy na once a week. At marami na din kaming na-handle noon sa business namin, sa pagiging therapist na once a week lang namin halos pinapupunta at naging okay naman. Kaya malaking tulong yan. Ang importante, hindi lalampas ang 1 linggo na hindi nagkakaroon ng magandang blood circulation yung katawan natin. Okay? Sige. At ngayong araw ay kausapin ko muna si Ate Alpha din. O mga iba pala, kamusta ang bintana nyo? Nababasa pa ba kayo? Naampiyasan ba? Hindi po. Hindi na? Thanks God kasi hindi na kayo nababasa. Ang kulang na lang, may kulang dito. May kulang dito sa bintana nyo. Sige daw, kayong dalawa, anong kulang? Si JJ muna, ano? Anong kulang, Herling? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Alala ni Joy. Kami ang hindi nakaalala. Okay. Yan mo. Yan. Tawa lang kayo. Yan yung gusto ko sa inyo. Masaya lang kayo. Hindi, ganito. Next na balik ko dito, dadala akong bigas, dadala ko kayo ng kortina. Ano na yan, isasama na namin sa ayaw ko na magpalista kay Rans kasi nakakalimutan ko din dito na lang sa akin sa cellphone ko, Opo. Okay, at para na sa ganun ay magkaroon kayo ng ilang bintana to? 1, 2 lang naman. Di ba? 2 kortina. Bibilan natin ng maganda-ganda para kahit paano kayo safe kayo dito. Okay, anong plano nyo ngayong araw? Dito lang kayo? Opo. Nakakainip ko nga po. Nakakainip? Lagi na lang sa loob. Bakit kasi ayaw niyong gamitin yung wheelchair mo para nakakalabas-labas ka? Minsan nga po ay
Minsan, ganito. Minsan po, ginagamit ko rin po yun. Minsan. Ganito Ate Herlin, wag kang mahihiya kasi baka iniisip mo kapag dyan sa labasan kasi pwede kang mamasyal. Ano? Para may makita ka naman iba sa mga paligid mo. Ha? Huwag kang mahihiya sa mga tao kasi Hindi na po, hindi na ako tulad dati. hindi na tulad dati. Good, yun yung maganda. Kasi nabago na yun. Tuwa si JJ, kasi nabago na yun. Yung dating pagiging mahihain niya, talagang dati, sabi ko, ano pa lang, natutuwa pa lang ako kasi kahit paano nag-i-improve na yung ano niya, yung, ang tawag dun? Yung self-confidence niya. Ngayon, buo na pala. Hindi buo na yung self-confidence ni Herlin, hindi na siya nahiya. Okay, kung minsan, Ate Herlin, huwag ka mahiya dyan di ka na nga pala nahiya. Paano ka ng wheelchair dyan sa labas? Ha? Kasi alam mo, kung ako ilalagay ko yung sarili ko sa inyo, nakakainip talaga, di ba? Na lagi ko nakikita yung kantuhan ng bahay, di ba? Yung cellphone ko, nakakainip din yun. Kaya kung minsan, makasuyo kayo kapag hindi busy Ate Alpha, ate, gala tayo sa labas. Ganun, ha? Ha? Huwag kayo mahihiya na makisuyo kay Ate Alpha at mabait ang ate ninyo. Ano? Andiyan sa lagi para sa inyo. Kaya huwag kayo mahihiya, ha? Na makisuyo sa kanya. Kasama si Jojo. Si Jojo maglalakad. Ikaw nakaupo. Si Ate Herlin, si Ate Alpha siya magtutulak. Opo. Basta gagawin mo yun. Tatanungin ko yung kay Ate Alpha, ha? Kahit pa minsan-minsan. Yari ka daw. Hindi nga, tatanungin ko talaga kay Ate Alpha yan, ha? Si Jojo po kasi dati, nung naglabas po. Tapos pumbalik po. Sabi, ate, ayoko na lumabas. Sabi niya, bakit? Puro marites. Ay, puro marites. Hindi, ganito. Sa sitwasyon nyo, hindi naman kayo niyan pag-uusapan ng masasama. Kasi kahit pa paano naman, nandyan yung nila sa puso nila na ganyan na nga sitwasyon ng magkapatid, gaganyan yung pa ba? Natawa nga po si ate. Ay, natawa si Ate Alpha? Huwag niyo isipin nyo na pagkikwentuhan kayo, ha? Tsaka wala kang tayong pakialam sa kanila. Bahala kayo magkwentuhan kayo, basta kami namamasyal kami dito, di ba? Hindi natin kailangan isipin palagi yung sinasabi ng ibang tao sa atin. Lalong-lalo na kung wala silang ambag sa buhay natin. Ha? Ignorin lang natin sila. Bahala kayo dyan, magmaritisan kayo dyan. May sahod yata kayo dyan. Bahala kayo dyan magmaritis at may sahod yata kayo dyan. Baka mag-overtime pa kayo. Basta't kami dito, mamasyal kami. Ganun, ha? Promise? Okay, promise. Sige, ha? Turo ka ni JJ. Pero tayo, JJ, halika. Pero tayo, good job. Yan ang gusto ko sa inyo, masaya lang. Pag-pray natin yung kuya nyo, ha? Pag-pray natin. Okay, at sana sana maging maayos yung kuya niyo. Ano? Opo, okay. Kukontakin na nga po yung kapatiran. Mag-update kayo lagi, ha? Sa kanya, ha? At siyempre, iba rin na nakakausap niyo, ano? Nakakausap niyo siya kapag, i-video call niyo mamaya. Kaya nga po. May ingat po, nakikiconnect kami. Connect. Tsaka mas maganda pag may internet na kayo, ano? At lagi niyo na siya matatawagan, makakausap. No? Palagi niyo na makakamusta. Okay, sige. Punta na muna kami, ha? Kunin ko ang microphone. Pasensya na kayo at may 4 na araw, 5 yata kami hindi nakadalaw dito, ano? At sabi nga niya, napanood niya daw naman yung pamimigay namin ng tulong dun sa, Tagkawayan, Quezon. Okay. Sige, punta na kami. Joy, punta na kami, ha? Huwag na kayo malungkot, ha? Basta labas kayo, sabihin ko yan kay Ate Alpha, ha? Okay, salamat. Sige, walang anuman. Bigat po ng nila, ng pinagdadaan ng pagganito. At pati po ako naapektuhan. Ate Alpha, may papasuyo daw sa'yo si Ate Herlin. Kung minsan daw, kung pwede daw, kapag hindi ka masyadong busy, kung pwede mo daw siyang igala-gala dyan sa labas. Pwede ba yun? Pwede naman po. Kasi Iniisa lang naman iniintay ko. sabi ko nga, magsabi ka kay Alpha kasi hindi kayo hindi Kasi napakabait ng ate nyo, hindi kayo hindian. Sabi ko nga ay maggala-gala dun, Totoo yun. Kasi kung ako, di ba parang tayo, ilugar natin sa sitwasyon niya na puro kanto ng bahay yung nakikita natin. Nakakasawa rin yun, nakakainip din. Nakakainip talaga. Kaya sabi ko, huwag ka mahiya na may wheelchair ka naman. Maggala-gala kayo dyan. Sabi nga niya, marami rin kasi marites. Sabi ko, huwag mong intindihin yun. At sila yata may sahod doon.
Basta't ang intindihin mo lang, bahala ka dyan, basta't kami mamasyal kami dito. Oh, bahala kayo Kaya dyan. sabi ko, bakit ka mahihiya? Punta tayo dun, sabi kong ganyan. Oo. Sa labas. Pasyal-pasyal kayo. Mabuti si Gigi, nakakapag-gala-gala din dyan. Siya nga daw po, sabi nga. Ay, pero ang Herlin, ayaw, sabi ko nga, itutulak ko siya, ayaw naman. Ayaw. Nangag-promise naman si Herly na oo daw. Ano? Nagbigay akong pera doon, magbili kayo ng pagkain nyo, bigas, tsaka ano. At sa isang araw, pagbalik namin dito, dalawang kayo ng sakong bigas, ha? Magbili muna kayo ng pang ano ninyo, tapos pang pagkain nyo, ha? Okay, sige Ate Alpha, sa ngayon, pupunta muna kami. Para ako, May baon-baon ka na naman. marites ako. Si Ariel. Marites ako. Nalungkot lang yung dalawa din pala, at di pala talaga nakarating si Papa mo, ano? Ay, opo. May rayuma daw po, kaya, pero babawi naman daw po eh. Hindi ko May susunod pa naman, ano? kaya nga. Tsaka hindi na niya kailangan sa susunod pumunta at kayo naman yung pupunta, di ba? Sure ba kayo doon? Sure na kayo siguro. Sure kayo? Sige. At pag-pray nyo yung kuya nyo, ano? Na sana maging maayos. At tsaka pag may internet kayo, maganda at lagi-lagi nyo na siyang pwedeng Ano, tawagan. di ako ay dali-dali ka na magbiling ticket at sabi ko nga, wala na ubusan na kami ng ticket dun sa dulo. Before ka mawalan ng internet, nasabi na sa inyo. Oo, naano naman ako. Tapos paubos na, nagtakbo ka doon. Oo, di sabi ko, paano muna ako at sabi ko ganyan ay aalamin natin si kuya. Wala naman kami makontak sa Lupis. Na ano, Ganun. na makapagsabi ngayong hapon, sabi ko sa mga estudyante, baka masabi. Hayaan mo at ano. Nandun naman yung tita mo, ano? Huwag kayo masyado mag-pray nyo na lang, ano? Na maging maayos. Tsaka sadyasan mo yung kapatid mo na baka pwedeng makiusap na pang umaga lang. Oo nga. Kasi napakalanganin pag napupuyat, ang hirap nun sa sitwasyon niya. Dahil dati siyang may story ng ano ay epilepsy, mahirap. Okay, sige. Ate Alpha, punta muna kami, ha? Sige po, salamat Sige, po kuya. sige Ate Alpha. Okay. So, saging. JJ, saging, gusto mo? Kanina ito saging. Hindi, sa inyo na kuya. Aba, may bit-bit na naman tayong saging. Tapos isang pinyo lang. Salamat. Oo, okay lang yan. Keriel, salamat sa saging. Ate JJ, salamat at Alpha. Herlin. Sexy ni Joy. Sexy ni Joy. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat po ng nais pa na magpaabot ng inyong biyaya na natatanggap galing sa Panginoon. Gusto nyo i-share sa lahat ng beneficiary natin. Welcome na welcome po kayo. No, nag-accept po tayo ng sponsorship kasi hindi naman po namin kakayanin lahat ng i-shoulder ng talagang nang wala yung tulong ng lahat ng manonood, yung panonood nyo, yung views na nagkakaroon tayo, tapos yung mga tulong ng sponsor ay hindi po namin ito magagawang lahat nang wala kayo. Kaya maraming salamat sa suportahan nyo, Commander ni Marcos at Marcos TV channel at Rans TV. At sa susunod, malaman nyo reason bakit tatatlo lang kami at wala dito yung isa natin na dapat nakasama. Si Commander na lang bahala magsabi sa inyo noon at hindi na ako kasi siya yung may handle doon, kaya siya yung may karapatan na maglabas nun kung bakit, kung ano yung reason. Pero soon na yun. Okay, maraming salamat.